Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Matapos na malaglag sa first round ng playoffs, ang Denver Nuggets ay kailangan gumawa ng importanteng desisyon. Last offseason ay hindi pumirma ng contract extension si Nikola Jokic sa dahilan na 3 years, 212 million lang ang pwede niyang makuha kung pumirma siya dito. Subalit ngayon nga ay pwede na nga siyang pumirma ng 4 years, 293 million contract extension. Ito nga ay kung winning pa din ba ang Denver Nuggets ay offer ito sa kanya. Si Jokic nga ay multiple times nang sinabi na gusto niyang manatili sa Denver Nuggets at wala siyang planong lumipat sa ibang team. Ang tanong lang ay ito din bang nararamdaman ng Denver Nuggets sa kanya? May 1 taon pa nga sa kanyang kontrata si Jokic at matapos ito ay may player option siya. Ibig sabihin ay pwede siyang pumasok sa free agency at makinig sa alok ng ibang teams. Obvious na supermax contract nga matatanggap niyang offers. Kaya naman ang tanging magiging purpose ito ay kung sakali nga ipakita sa Denver Nuggets na kailangan nilang tapatan ang offer ng ibang mga team. Sa ngayon ay mukhang inline naman ang kampo ni Jokic at ng Denver Nuggets sa contract extension. Andun lang nga mga katanungan sa kung ano ba ang next step para sa Denver Nuggets team na ito. Panahon na ba na bigyan ng bagong kaduwaw si Jokic? Kailangan niya ba ng third star na hindi injury prone tulad ni Aaron Gordon the last 2 playoffs? Madami ang katanungan ngayon sa team na ito na kailangan ng kasagutan. Subalit isa sa mga pinakamalaking tanong dito ay anong plano ng Denver Nuggets kay Jamal Murray considering na hindi na gumana ang kanilang duo ni Jokic. Subalit may mataas nga itong value sa trade market matapos sa magtala ng career high sa points, rebounds, assists na 25.4 points, 4.4 rebounds and 7.1 assists per game on 48% shooting sa field ngayong season. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Joel Embiid, ang former league MVP na binibigay ang lahat ng kanyang makakaya para lamang makapaglaro noong first round at pakumpleto ang comeback from down 3-1 laban sa Boston Celtics ay may hiling lang nga sa mga fans ng Philadelphia 76ers. Nung huling pagkakataon nga daw na nakatapat nila ang New York Knicks sa playoffs, nagmukhang home court pa din nga daw ng Knicks ang Wells Fargo Arena. Kaya naman pakiusap niya nga sa mga fans sa Sixers na huwag ibenta ang kanilang mga ticket at kung kailangan ito ng pera ay siya na nga daw ang bahala dito. Well, totoo ngang sinabi ni Embiid, ang home court nga ng Sixers ay tila ba naging extension ng home court ng Knicks sa dami ng Knicks fans sa arena. Sa mga hindi nakakaalam ay less than 4 hours lang nga ang biyahe ng downtown Manhattan, New York patungo sa Philadelphia at di hamak nga na mas mura ang ticket kung manunod ka ng game sa Philly kaysa sa New York. Kaya naman ang iba nga ay bumibili ng ticket sa Philly at balikan lamang ang biyahe nila dahilan kung bakit dumadami ang Knicks fans sa home court ng Sixers. Habang iba naman ay ginagawa nga itong negosyo at talagang bumibili sila ng madaming ticket at ibebenta na lang sa mga fans ng Knicks na doble ang presyo. So ayun nga po mga kaibigan ang pakiusap na Embiid sa mga fans ng Sixers. Sa palagay nyo ba ay magagawa ng 7 seed Sixers sa pabagsakin ng number 3 seed New York Knicks?